guys! Kamusta na? Magluto naman tayo ng isang masarap na ulam na madalas nating makita sa mga handaan. Promise, magugustuhan nyo to. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano at para sa ating episode, magluto naman tayo ng napakasarap na beef caldereta. Ito yung version na talagang mapaparami ang kanin mo. Kaya kung ako sa'yo, magsasayang na ako ng marami ngayon pa lang para siguradong solve na solve tayo. At sisimplihan ko yung mga steps para mas mabilis ninyong masundan. Ito nga pala yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Beef. Ito'y beef chuck o yung tinatawag natin na paypay. Carrots. Kailangan din natin dito ng bell pepper. Ng patatas. Beef broth. Gumagamit din ako ng green olives para sa version na to at ng liver spread. Ito naman yung tomato sauce, sibuyas, bawang, pinutuyong dahon ng laurel at chili flakes, soy sauce, ground black pepper at asin. At ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Kaya kung handa na kayo at handa na rin yung mga sangkap na yan, edi tara na! Sabayan nyo na ako magluto! First step, optional lang to Paghaluin nyo lang muna yung beef at yung soy sauce. At ibabad nyo lang ng at least 30 minutes. Again, ang gamit ko dito yung tinatawag natin na beef chuck o yung paypay. Medyo malalaki yung pagkahiwa ko dito. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung gusto ninyong gawing hiwa sa beef. Tandaan nyo lang na mas malaki, mas matagal na papalambutin. At itong pagbabad nga uli ay optional lang. Ibig sabihin, kahit hindi nyo na ibabad sa toyo itong beef, okay lang. At kahit hindi nga kayo gumamit ng toyo dito, walang problema. Once na mababad na yung beef, tara, magluto na tayo. Painitin mo na yung mantika at ilagay mo na dito yung bawang. Itong bawang ay hiniwa ko lang ng pinong-pino. Yan yung tinatawag na minced garlic. At dahil nga pinong-pino yung pagkakahiwa sa bawang, dapat mabilis ang gisa lang. Once na napansin ninyo na nag-brown na, ilagay nyo na kagad yung sibuyas dito. Purple onion ang gamit ko, pero wala talaga tayong preference pagdating sa kulay ng sibuyas. Nagkataon lang na marami akong purple na sibuyas ngayon. Ginigisa ko lang yan hanggang sa tuluyan ng lumambot. Mga 60 to 90 seconds. At once na lumambot na yung sibuyas, ilagay nyo na dito yung marinated beef. Isama nyo na pati yung marinade At ituloy nyo lang yung pag-isa hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng outer part nito. Aside from beef chuck, pwede nga pala kayong gumamit ng ibang cuts ng beef dito. Kung gusto niyo na mas maluto to kagad at lumambot, pwede kayong gumamit ng ribeye, ng tenderloin at ng sirloin. At this point ay okay na tong beef natin. Ganyan yung gusto nating kulay. Lagay na natin dito yung tomato sauce. Ang gamit ko dito ay 8 ounces, isang maliit na lata lang. Huwag niyo masyadong damihan yung tomato sauce ninyo. At pwede rin kayong gumamit ng tomato paste dito. Ituloy nyo yung pagluto ng mga 1 hanggang 2 minuto. At ibuhos niya dito yung beef broth. Pwede kayong gumamit ng beef stock. Kahit nga tubig, pwede Pero kung tubig ang gagamitin ninyo, ay suggest na maglagay kayo dito ng beef bouillon or ng beef powder para may extra na lasa naman. Pabayaan nyo lang muna na kumuloy ang liquid. At ilagay nyo na dito yung dried bay leaves o yung pinutuyong dahon ng laurel. Nakakatulong yan para magpalasa ng konti at magbigay ng mabangong aroma dito sa ating kaldereta. Hinaan nyo lang muna yung apoy. Takpan nyo na yung lutuan. At isimmer lang natin ito hanggang sa lumambot na yung beef ng tuluyan. At dahil nga malalaking hiwa ng baka ang gamit ko dito, around mga 90 minutes yung pagpapalambot ko. Pero kung gusto niyo na mas mabilis, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Mga 30 minutes lang. Okay na yan. Next, ilagay na natin dito yung patatas. Medyo may kalakihan yung hiwa ko ng patatas. Kumbaga, pinareho ko lang dun sa size ng beef. At isunod na natin dito yung carrot. Ganun din yung hiwa.
Ang pagkakaiba lang, ni roll cut ko lang ito. Ibig sabihin, hinihiwa ko to habang iniikot yung carrot. Meron nga pala kayong option kung gusto ninyong iprito muna yung patatas at carrots bago ninyo ilagay dito. Mas maganda kasi yung texture na binibigay nun kapag ipiprito nyo muna. Pero kung nagmamadali kayo, kahit huwag nyo na iprito. Nilalagay ko na rin dito yung olives. Ang gamit ko dito ay yung pitted na green olives. Nakakatulong yan para mas magpalasa dito sa dish. Pero kung walang olives na available, okay lang. Option na lang yan. Sabay lagay na nga dito ng liver spread. Yung iba sa atin, kapag nagluluto ng kaldereta, naglalagay din ng peanut butter. Feel free na maglagay kayo ng peanut butter kung yun yung gusto ninyo. Takpan nyo lang muna yan at lutuin nyo ng 10 minutes. Sabay lagay na nga dito ng chili flakes. Kung hindi ka naman masyadong mahilig sa maanghang, kahit hindi mo nalagyan ng chili flakes, okay lang. At ilagay nyo na rin dito yung bell peppers. Ang gamit ko dito ay dalawang kulay, red at green. Para maganda naman sa mata, di ba? Makulay na makulay. Alam naman natin na merong distinct flavor itong bell pepper. Kaya kapag nilagay natin sa mga ganitong klaseng stew, katulad nila ng kaldereta, mas nagiging masarap ang lasa nito. Lutuin nyo lang yan ng mga 3 minuto pa at timplahan nyo lang ng ground black pepper at ng asin. At ituloy nyo lang ang pagluto ng 1 minuto pa. Meron din kayong option dito na maglagay ng cheese kung gusto ninyo. Pero para sa recipe natin, hindi na tayo maglalagay. Ililipat ko lang to sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating beef kaldereta. Ganito rin ba ang pagluto ng kaldereta dyan sa lugar ninyo? Kung medyo iba, baka pwedeng pakishare naman kung paano nyo to ginagawa. At kung hindi pa pala kayo nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, inibitahan ko kayo na mag-subscribe na ngayon. At kung nakatulong sa inyo tong video na to, baka pwedeng pakilike at share naman. O tara, kain tayo!